Welcome po dito sa Men of Light for our episode para po sa Solemnity of the Most Holy Trinity. Kung pong babalikan natin, when we were young, we often had slam books or autograph, no? Yung mga pinapa-sign ng ating mga kaibigan, ng ating mga kaklase. And one of our usual questions or usual question na nasa ating mga autograph is, define love. And we'd write things like love is like a rosary full of mysteries or love is blind. But let's be honest, kung babalikan natin even as adults, kahit ngayon, if someone asks us, what is love? Parang mahirap pa rin bigyan ng kahulugan. But recently, I remember a video sa social media where children were asked to define love. Kasama po sa mga sagot nila, sabi nung isa, love is when my mom wakes up early to cook food for me even if she's tired. Yung isa naman, sabi niya, love is when someone gives hugs when others are sad. At yung panghuli, ito maganda rin, sabi niya, love is when we do laundry and make beds, when we help each other. Parang kung susumahin po yung sagot ng mga batang ito simple yet profound. Children didn't define love using a dictionary or a quotation. Instead, they defined it through their own experiences. Mga kapatid, that's what Trinity Sunday reminds us. Yes, while we cannot define God completely, we cannot fully explain the mystery of the Trinity, pero madidefine natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagninilay kung sino nga ba at ano nga bang relasyon ng Santissima Trinidad. We can encounter God, we can experience God, and we can express God because God is love. Sa ating pong pagninilay ngayon, we will reflect on the three invitations of the love of the Trinity. Sa una pong bahagi ay ang salitang encounter. No? From the beginning, God has loved us and wants a relationship with us. He reaches out to meet us. Sa ikalawang bahagi naman, experience. God's love is something we can feel and live, especially when we love, forgive, and care for others. At sa pangatlong bahagi po, ang salitang expression. Real love shows in action like the Trinity. We are called to give, to serve, and to build up others. At bago po natin simulan ng ating kwentuhan, pakinggan po muna natin ang gospel for this Sunday, which will be one of our basis for our reflection today, to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon.
At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the episode para po sa Solemnity of the Most Holy Trinity. At para po sa pagninilay nyo ngayon, kami po ang inyong makakasama, Father Justin Gatos po ng Social Action Center of Pampanga. Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Bong Roque po, nandito po ako sa San Fernando, Pampanga, and Blessed Trinity Sunday po sa inyo. At ngayon din pong araw, sabi nga po kaninang naghahanda kami ay Father's Day din po. Kaya nga po pinapauna na namin, we greet all the fathers na ating nanonood sa Men of Light. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Attorney Bong, Happy Father's Day po. Ano? Maraming salamat po. Thank you. Happy Father's Day din sa atin kasi Father tawag sa atin. Yes. Amen. Happy Father's Day po. Ano po? Yes. Yes. Bagay na bagay po yung ating tema sa yung topic natin sa pagninilay natin ngayon. It is about defining love. Ito po yung title ng ating episode ngayon. At pumunta na po tayo sa ating unang punto. Ang ganda po ng first reading, no? We hear about wisdom, the poetic image of God's eternal plan from the beginning. Sabi po niya, wisdom says, I was with Him, forming all things, and I found delight in the human race. So para bang sa sinasabi na sa simula pa lamang ng creation, God already delighted in us. Sabi niya, I was with Him. Para bang sinasabi rin na nandyan na ang Santissima Trinidad noong sa paglikha pa lamang, no? And God is not a distant observer. God reaches out, He encounters us, and enters in a relationship with us. Yung nakuha ko dito, Father Justin, yung Diyos kasi, di ba, kung siya ay pag-ibig, talagang He goes out of Himself. No? Outgoing God siya. Ibig sabihin, yung paglikha ay kailangan kasi may object siya. Alam nga namang mahalin lang yung sarili niya. Kaya nga, lumikha siya para meron siyang mahalin. At kasama dun sa nilikha na yun, yung tao, yung rurok ng lahat ng nilikha, yung tao. At yun yung kanyang parang patuloy na ginawa, hindi lang sa tao minahal, kundi yung buong sang nilikha. Yung, sabi nga, if love is true, you have to give it away. No? Dapat talaga, merong object, merong iano mo siya, mamaya mauna i-express mo parang gano'n. Ilalabas ka sa sarili mo para dun sa mahal mo. Naalala ko po yung Young Love, meron silang sinasabing love at first sight. Yung sa Diyos, love at first encounter. Kanina binasa po ni Father Edwin yung from first reading sa Proverbs, no, about wisdom, and sabi niya, wisdom says, I was with Him forming all things. Ito yun. And I found delight in the human race from the beginning. I will never probably be able to fathom that kind of love from the beginning. Ito wala tong minsan love at first sight, minsan hindi love at first sight. Sa Diyos, always love at first encounter. Siyempre sa family life, yung bang kapag merong mga nagkagustuhan, no, nagkaibigan, para bang lumalabas sila sa sarili nila kikilalanin mo, liligawan mo. O ngayon nga, uso na nga chat, di ba? Tsaka mga messenger, ganyan. Pero lalabas ka sa sarili mo, magpapakilala ka, tatanggalin mo yung hiya mo dahil gusto mo siyang makilala, gusto mo siyang maka-enkwentro, gusto mong pumasok sa loob ng isang relasyon doon sa taong iyon, no? Ang ganda po ng salitang encounter, yung etymology niya is yung from the late Latin in contra or in front of. Parang ito yung kung babalikan din natin itong creation story, kilalang tayo ng Diyos na kawangis niya. Kaya nga para bang kaya niya rin tayong mahalin. Pabalik, no? Kaya niya tayong mahalin. Yes, Among Edwin. Yung creative powers ng Diyos, ang paanyaya sa atin nun, kung tayo ay kawangis, kung siya ang lumikha, dapat maging malikhain din tayo, no? To be creative, no? At binahagi niya sa atin. Kaya nga, halimbawa sila Attorney Bong, meron silang co-creators sila kasi yun nga, nagkakaroon ng mga anak, no? At tayo naman mga pari, spiritual fatherhood, no? Yung pagiging malikhain, yung co-creators natin ay pwedeng i-extend mo yon sa pamamagitan ng halimbawa itong Men of Light, ano?
reflect on the gospel and share it, no? Kasi ito yung parang ano natin, parang gusto nating mas maraming ika nga ay makabahagi ng salita ng Diyos. Si Among diyan, yung kanyang pagiging creative, hindi lang director, artist, o singer, lahat. Parang dapat talaga i-ano natin yun yung kung tayo kawangi sa ng Diyos ay palakasin yung ating pagiging creative. Amen. Ilang beses na pong nabanggit ni Father Justin yung Father's Day din ngayon, as we celebrate Holy Trinity Sunday. Bumabalik lang po sa akin bilang tatay, Father Edwin and Father Justin, na yung talking about encounter, ang baby, kami yung mga tatay, yung unang na-encounter niya or image niya ng God the Father, the love of God the Father. I can't help but reflect on that kasi kami yung unang tinatawag na Dada. Sa scriptures, of course, we call it Abba Father. Pero can you imagine, wala siyang makitang ibang image except us. And it is part of our being, in the words of Father Edwin, creative, to show also, to reciprocate that love, not our love, but the love of the Father expressed through us, mga tatay, papunta sa anak. Ang ganda po nun, no? Nice kung dugtungan yung mga reflections natin kanina, yung nasabi ni Father Edwin, yung creative, at saka yung kay Attorney Bong, yung sa pagkatatay. Para bang yung sinasabi rin naalala ko si Father Richard Rohr, if I'm not mistaken, yung significant other, no? Para bang akala natin significant other, yun na nga, yung mga girlfriend, boyfriend, mga asawa, mga ganun. Pero meron tayong mas significant other na capital SO, at yun ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kung hindi mo yung significant other who gives meaning sa'yo, kung hindi mo tanggap yun, kung hindi mo ramdam yun, para bang ganun din yung ipapasa mo eh. Pero pagka ramdam mo, pagka na-enkwentro mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, capital SO, yun din yung ikakalat mo sa ibang tao. Yung turo ni Jesus nga na tawagin natin yung Diyos na Ama, no? Sabi ko nga, ang kasunod nun, pagka yung ama namin, binanggit mo, hindi mo sinasabing ama ko namin. So, agad meron ka ng kapatid di ba? meron agad reference na, sandali, hindi akin lang to, no? So, ama namin, ibig sabihin, meron akong ibang mga kasama rito, no? At magandang, yun din yung makita natin sa Father's Day, di ba? Na yung tatay natin na nandito sa lupa o nasa abroad o sa kabilang buhay ay atin yan no? So sana ay maalala natin siyang special ngayong araw dito. The Trinity is not a concept to be studied. Rather, it is a relationship to be encountered. Love begins and initiates through an encounter. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Thank you for staying with us at tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the episode ng Solemnity of the Most Holy Trinity at ang ating pong episode ay pinamagatang Defining Love. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Father Edwin, Attorney Bong, Among Justin at ang ating pong director si Among John. Kung kanina po nagsimula tayo sa salitang encounter, ngayon naman dito sa ating ikalawang bahagi, ang ating naman pagninilayan ng salitang love as an experience, no? Si San Pablo sa ating pong ikalawang pagbasa, he said, "The love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit." Para bang kung isipin malalim, pero hindi lang siya tungkol sa teolohiya, but it is a lived reality. Ang pagmamahal ng Santissima Trinidad, paalala niya sa atin that love is not solitary. It is always meant to be shared. Father Edwin? Yung ang take ko naman dito, di ba yung sa Angelus natin sinasabi na berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. So talagang nais ng Diyos na iparanas, experience, no?
yung pagmamahal niya hindi lang salita no. Talagang siya naging tao at nakipamayan para maranasan natin no na hindi lang niya ipinapangarap kung ano ba yung pag-ibig kundi ganito yung pag-ibig no. This is how to love no. At dahil si Jesus yung ikalawang persona, kung ang God the Father ay creative, siya naman yung redemptive, no? Yung tagapagligtas, nagliligtas, na hindi siya parang iniligtas yung sarili, kundi talagang ang hangad niya maanyayahan ang lahat para mailigtas. At yun ay pagdanas, dinaranas hindi lang sinasalita, kundi talagang ipinaparana sa tao itong kaligtasan ito. Amen. Ang ganda po nung punto nyong yun, Father Edwin, tsaka itong nag-build up yung ating discussion kasi doon sa una, nag-umpisa si Father Justin sa encountering or meeting love, and ngayon naman experience. So, ang aking take dito, Father Justin, is love is experiential. It cannot be like mere words. You have to, sabi nga nila ngayon, meron na raw 7 senses. Dati nag-aaral tayo, 5 senses lang yan eh. Hearing, seeing, smelling, tasting, tsaka feeling. Ngayon meron pa yatang 2 nadagdag. And yet, ang punto ko lang po dito, hindi pwedeng mahirap mag-grasp, ma-fathom yung pagmamahal na hindi mo talaga na-experience. Meron po akong anak na nasa law school. Yung pong number 4 po, 6 po yung anak ko. Yung number 4 ay nasa law school. Yung experience na yun ng pagmamahal, nandun sa nakita ko nung last weekend na umuwi siya na tinatanong niya ako tungkol sa batas. Ako antok na. And yet, I kept on discussing with her about the law, parang to be one with her so that she will feel na as a dad, I have to concretize that love through our discussions about the law, etc., etc. Yun yung parte ng creative na sinasabi ni Among Edwin kanina, but it's something that she has to feel. Yung pong akin naman pumapasok din dito yung image din, yung usually yung tatay yung nagtuturo ng magbike sa mga bata. Para bang una sa lahat magbabike yan, walang o may training wheels man o wala, pagkatanggal ng training wheels, hahawakan muna ng tatay, tapos maya-maya bibitawan niya. May mga pagkakataon dito na yung bata sesemplang, no? Pero nandyan pa rin yung tatay, hahabol, tatakbo. Ay, sasabi niya, okay lang yan, no? At least natuto ka, may sugat ka, sige, gagamutin natin yan, gagaling yan. Pero ang mahalaga, natuto ka. Parang yun po yung kuha ko dun sa pagtatahi ko ng ano ninyo kanina, yung si Father Edwin, yung sinasabi niya, yung redemptive, yung hindi lang pansarili, pero gusto niyang lumago, no? At ito rin po yung exact na karanasan din na ni Attorney Bong kanina, no? Sabi nga, ako mahilig ako sa etymology, ano? Yung experiential, experitus, no? Galing from experitus, out of testing. Para bang itetest mo pagka magmamahal ka, hindi pwedeng ganito lang, concept ko lang. Pero kailangan mong lumabas, i-experience. When Bago ko lang po ibalik kay Father Edwin yung ating discussion. Actual experience ko po kasi yan eh. Nung tinuturoan ko yung panganay ko ng bike, Among Edwin, siyempre, sabi nga tama si Father Justin eh. Ako talagang hinawakan ko talaga yung bisikleta. Una, merong, ang tawag doon, training wheels ba yun, Father Justin? After some time, tinanggal ko. Tapos, malaking bulas ng panganay ko. Feeling ko, hindi ko kaya alalayan. And yet, nung binitawan ko na, akala niya binitawan, umiiyak siya. Hindi niya alam, nakaalalay pa rin ako, nandun pa rin ako sa likod. And nung umiyak siya, sabi ko, anak, I never left you. I was always there. Nandun ako sa likod mo, kaya lang, ako yung cheerleader mo na nagsasabi sa'yo, sige anak, kaya mo yan, pero pag tumumba ka, akong bahala na masasalo kita. Galing. Yun yung isa sa mga, di ba, ilalagay natin yung sinabi ni Father Justice sa scrapbook ba yun? Yung Slambook, na sinasabi natin na it is better to love and fail than not to love at all. Not to love at all. Kasi yung karanasan ng pag-ibig ay ewan ko, may nangyayari doon sa tao talaga na ibang karanasan.
yung pag-ibig na mas importante na yung minamahal kaysa sa nagmamahal. The, yung pag-ibig na iyon na ang 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 emphasis ay doon sa beloved, hindi doon sa lover. Iba yun eh. Parang sabi ko nga, sabi ng iba, pagka nababaliw daw yung tao talaga dahil sa pag-ibig, parang totoo eh. Kasi parang nawawala siya doon sa wisyo, no? Kasi importante na lang sa kanya, yung minamahal, hindi yung nagmamahal eh. Yung beloved na talaga yung gusto niyang mapasaya, gusto niyang makadama ng pag-ibig niya. At sa kanya kahit alana eh. Okay na sa kanya yun eh. No? Yun yung pag-ibig na experience, no? Talagang maranasan sana ng lahat. Nung una, 'di ba? Ang Diyos para bang ang Diyos Ama hindi nila nararamdaman, pero nung ipinadala ng Diyos Ama si Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao, doon na talaga nararamdaman eh. Doon natin talaga na doon nakita ng sangkatauhan kung ano ba what it means to love, to experience love, magpatawad, no? Yung gusto niya magumaling sa mga karamdaman spiritually and physically at yung mapabuti yung kalagayan sa kanyang pagtuturo. Parang ganun din yung sa atin, para bang kung pag-ibig hindi lang siya concept, kundi talagang experience siya, mararanasan when you forgive, when you care, and when you pray for others especially. Yes, Attorney Bong. Yung pong aanyayahan ko po yung ating mga nakikinig at nanonood ng Men of Light. Sunday po ngayon eh. Pero nung Tuesday, ang reading is about we are invited to be salt and light. Mm. Umakyat ako kasama ko yung family ko, nung punta kami ng northern part, Lawag, etc. pa-north. Doon po I don't know, Father Justin and Father Edwin, kung nakita nyo na yun, sa may along the beach, ang dami nagtitinda, akala ko ano yung kulay puti. Salt. Salt, asin sa may beach, sa may north. So sabi ko, ano yun? Tapos tinitinda nila. Naisip ko lang, ngayon, being salt, and sabi nga ni Father Edwin, the focus is more on not the lover, but the beloved. Like salt, it's supposed to be used, it's supposed to be given away. Kung nandoon lang sa tabi ng beach yun, ano kwenta no? Matutunaw lang yun kapag pag nahagip ng alon, matutunaw lang yun eh. But it's always like that. Love is always given away. Sabi nga ni Father Edwin kanina, it's something given away and it comes right back to you. At ang salt at ang light, hindi dun sa asin mismo or dun sa ilaw, pero dun sa kung ilaw ka, yun yung finofokusan ng ilaw. Kung lighthouse yan, kung yung tinamaan, o kaya kung spotlight yan. So hindi na dun sa nagbibigay ng ilaw, hindi na dun sa salt na nagpapaalat, dun sa pagkain na pinaalat at dun sa taong inilawan ng spotlight. It's always to the beloved. Very nice. Ang ganda po. The Father, Son, and the Holy Spirit, three persons, one God, united in perfect self-giving. Kaya nga po ang ating pag-ibig bilang Kristiyano is never selfish. It always leads us to give life, to serve, to build communion. Sabi nga, ang buhay Kristiyano hindi solo-solo, kundi salo-salo sa pagbibigayan. And that is how you experience love. Nawa po'y patuloy kayong makisalo sa ating pagninilay sa pagbabalik po ng Men of Light. At welcome po muli dito sa Men of Light para po sa ating episode for the Solemnity of the Most Holy Trinity na pinamagatang Defining Love. Kung kanina po dun sa unang bahagi, ating pong pinagnilayan ang encounter. Ngayon naman, sa ikalawang bahagi, experience. At sa panghuling bahagi po ng ating kwentuhan, ito naman ay tungkol sa expression, love as an expression. Sabi nga, if love is encountered and experienced, then it must also be expressed. So babalik po tayo doon sa etymology. Ang salitang express, expressare, meaning to press out, to obtain by squeezing. Para bang magsimula kanina, Father Edwin and Attorney Bong, ito yung tema natin, yung pagbibigay ng sarili, paglabas sa sarili, no? Swak na swak dahil ito po ang expression ng Trinity sa love, yung expression of self-giving. Yes po, Father Edwin.
na destino ako dun sa Cabiao, no? Malapit lang Arayat, Cabiao. At yung Cabiao, galing sa salitang Kabyawan yon. Yung Kabyawan, dalawang gilingang bato na yon kung saan isinusuot yung tubo para maligis, no? Para makuhay katas, para maging asukal, no? At sabi ko nga itong yung sinabi mong swak na yon, kung minsan yung pagbibigay natin ng sarili kailangan ng pagliligis parang pinepress tayo, di ba? Para lumabas yung the best, the sweet, no? At palagi ko yan din yung parang bukasyon ng kasi God the Father, creative, God the Son, redemptive. Sa God the Spirit, parang yun din Parang siya ay gabay, tanglaw, at sabi nga ni Atty. Bong, yung ilaw naman, di niya iniilaw yung sarili niya. Iniilawan niya iba para magabayan sila, no? Lahat ng ilaw, ganun. He gives light not for himself or for itself, pero para sa iba. At kuminsan, sabi nga nung isa sa mga naalala ko doon, yung, if you want to shed light, you must endure burning. No? Mapapasok ka talaga. Mapapasok ka kuminsan sa pagbibigay mo ng liwanag sa iba. Amen. Ano yung term na ginamit mo, Father Edwin, sa kabyaw? Yung parang Oo. dalawang bato na iniipit yung Oo, tubo? iniipit yung tubo para maligis. Maligis. Ibig sabihin ipe-press na gano'n yun Lalabas Para yung juice. yung katas, yan. Oo. Yung sa akin, mas updated, Father Edwin, espresso machine. Kaya pala expression. Oo. Oh, actually, yun yung pinanggalingan ng kay Father Justin kanina. Sinasabi ni Father Justin na yung etymology ng express is expressare. Sorry. Actually, tinitingnan ko rin po, doon pala galing yung espresso coffee. Kasi merong ground coffee, but merong high pressure hot water na fina-force niya na ilabas yung lasa ng kape. So it's actually the same, Father Justin. It's like squeezing coffee beans through hot water, high pressure hot water. At ganun din yung logic niya na kailangan mailabas, kailangan maipakita. Kung pagmamahal man yan, it has to be expressed. Ganda po. Naalala ko sa kwentuhan natin, Father Edwin and Atty. Bong, yung sa subject namin sa Trinity, no? Ang ganda ng reflection na para bang ang Santissima Trinidad talaga lumalabas sa sarili. Sabi nung professor namin, yung God the Father, paano lumabas sa sarili? Para bang condescension, yung bumaba siya, in a positive sense, nagdumi, nagano ng mud, di ba? To create us. Naglaro ng lupa, sabi nga ng mga bata, di ba? So lumabas yun sa sarili. Isipin mo, Diyos ka, bumaba ka para maglaro ng lupa dahil linalang mo yung taong mahal mo. Tapos yung naman si Jesus, siyempre, ito very obvious sa atin, yung pagbibigay ng sarili, namatay siya para sa ating kaligtasan. Tapos yung naalala ko kanina, yung sinasabi rin ni Father Edwin, yung hindi niya naman iniilawan yung sarili niya, kundi iniilawan niya tayo at yung banal na espiritu sa pag-ilaw niya sa atin, dinadala lagi tayo, hindi sa sarili niya, kundi binabalik niya tayo sa pagmamahal ng Ama sa pamamagitan ni Hesukristo, no? Parang yung kantang alam niyo po yung kantang learning to love yourself, thou is the greatest love of all. Pero parang sa Trinity hindi no? Sharing the love, that is the greatest expression of love. Yes, Father Edwin. Saka sa pagbibigay mo ng liwanag, sabi nga, as you give light, hindi ka naman nababawasan Di ba? Parang, halimbawa, sindihan mo yung kandila ng iba. Meron pa rin light At you multiply the light. So, hindi dapat ipagdamot yun na yung pag-ibig as you love, as you give love to the beloved, no? Ay hindi ka nababawasan actually, parang mas lalo pang tumatakas yung antas ng pag-ibig mo as you give out love, as you express your love. Yeah. Meron nga po analogy dyan, Father Edwin, na sa sinasabi niyo, yung hindi naman nababawasan. Pero actually, kung kandila ang pinag-uusapan natin, nauupos Nauupos. Diba? Nauubos. Pero, ang experience ko po dyan tuwing November 1, nung maliit pa ako, talagang kapag nagpunta ka sa sementeryo, maaaring yung mga kandila, naubos na. Pero iniipon namin yon yung yung natunaw na kandila. Yung tulo ng kandila. Bubuin namin lahat, lalagyan lang namin ng wick at sisindi siya ulit. So,
in a sense, hindi ka talaga mauubos. Talagang you give of yourself, but you actually, God returns it to you 100-fold more. Naalala ko lang din po, no, speaking of giving love, kahit na hindi bongga minsan, no, kahit na hindi yung grande, yung gestures natin, pero kahit yung mga simpleng mga acts lang natin, malaking epekto nito, no? Naalala ko po yung kwento ni, I think na first time kong narinig ito sa homily or sharing ni Father Raul, no? Ang kasama rin po natin dito sa Men of Light. Meron daw pong isang employee ng isang meat factory kung saan siya ay talagang palabati lang. Yung bang mabait, yung talagang joyful, sinishare niya ito sa mga simpleng acts niya like, hello, kumusta? Kumain ka na ba during lunch? And bye-bye, ingat ka, see you tomorrow. And one time, itong empleyadong ito nakulong daw po doon sa loob ng freezing room kung saan Wow. ini-store yung mga meat. And then, tumawag siya ilang oras, sumisigaw, humingi ng tulong. Walang tumulong sa kanya. And at the point of death, para bang binuksan bigla yung pinto. Maninigas na siya. At yung nagbukas ay ang security ng building, ng kumpanyang yon. At nung in-interview ng may-ari, itong security guard, paano mo nalaman na merong nawawala, na merong isang tao pang nasa loob ng freezing room? Simple lang po ang sagot nitong security guard. Sabi niya, kasi po sir, ang empleyado pong ito, every morning binabati niya ako, good morning, kumusta ka na? Minsan magbibigay pa yan ng pagkain. Every lunch magtatanong yan, oh kumain ka na ba? Kumusta ang duty mo? At pagka-uwi, hindi pwedeng wala akong bye-bye, ingat ka, see you tomorrow. And during that time na nawawala siya, walang nag-goodbye sa akin. Merong nag-hello, merong nangumusta nung lunch, pero walang nag-goodbye, nag-ingat ka sa akin. Kaya nga alam kong nawawala siya. Yung mga simpleng mga actions ng po natin na ito are expressions of God's love. Sabi nga po, no, ni Jesus sa ating ebanghelyo, I have much more to tell you. Marami pa pong pwedeng pagkwentuhan dito sa Solemnity of the Most Holy Trinity, ang Santissima Trinidad, pero hindi po natin siya mauubos. We can bear it now, pero we can experience it through our expressions. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para po sa ating episode for the Most Holy Trinity, Sunday. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Defining Love. At nasa huling bahagi na po tayo ng ating episode kung saan ating pong babasahin ang inyong mga social media greetings and your comments sa ating pong Facebook and YouTube, especially po din po sa ating mga daylight reflections. At syempre, babatiin din po natin ang mga nagdiriwang ng iba't ibang mga maliligayang okasyon sa kanilang mga buhay. And lastly, we will have our short summary and assignment and to be followed by our closing prayer and a final blessing to be given by Among Edwin. Among Edwin, simulan nyo na po ang ating mga social media comments and greetings. So sa ating Men of Light family, babasahin ko muna yung mga taong nag-participate doon sa ating Pentecost episode. Sina Edgar Yap, Elizabeth Curaming, Lina Kayong, our very own Tony Bong, Lina Kayong, George Magtibay, Dora Lopez, at si Belina Katigbak. Ganon din sa YouTube, kay Gab Gomez at kay Dari Plantado. Lagi nating sinasabi na mahusay mag-summarize itong si Edgar Yap at saka si George Magtibay. So, mainam na basahin natin mga summary nila. Maikli lang naman, no? Sabi ni Edgar Yap, no? Jesus meets his disciples where they are to bring them peace, to breathe the fire of the Holy Spirit upon them, and to send them out. Yun ang kanyang summary ng Pentecost episode natin. Si George naman, ang sabi niya, there can be obedience without love, like when one is forced to obey because of fear or undue pressure, but there can never be love without obedience. At the Feast of the Pentecost draws near, let us remind ourselves that we should be like Peter.
Let us express to Jesus how much we love Him and pray that the Holy Spirit would guide us to follow Jesus. Yun lang po yung ating may share mula sa ating Men of Light family. Thank you po, Among Edwin. At para naman po sa mga nagdiriwang ng iba't ibang maliligayang okasyon sa kanilang mga buhay, una po sa lahat, ang mga birthday celebrators sa ating pong Pampanga clergy. Una po sa June 19, si Monsignor Jose Lacap, Among Joe. Happy birthday. Si Among Nitoy Malyari, dun din po sa June 19. At si Father Carl Louie Kabigting, ang aking pong batchmate na ngayon ay nasa parokya na doon sa Bulacus sa Masantol. Happy birthday po sa inyo mga among. At syempre po ngayong araw din na ito, binibigyan po natin ng espesyal na pagbati muli ang lahat ng mga tatay, mga daddy, mga papa. Happy Father's Day po at maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagmamahal sa amin. At gayon din po ang sa mga ating Men of Light friends, communities, and volunteers para po sa June 16, birthday po ni Janet Bartolome Marcelo, ate po ni Among John. Happy birthday po! At si Doktora Tess Rosario Lomboy, ang kapatid naman po ni Judge Jovay. Sa June 17, birthday po. Happy birthday po, Sister Janet and Doktora Tess. Ayan. At syempre, sabi nga po kanina, kung meron pa pong idadagdag, meron po tayong idadagdag. I-greet po natin our very own, our dear Among Edwin, Father Edwin Belay, Ruby, anniversary sa June 22. Ayan, happy anniversary po, Among. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Yan po yung tanda ng expression ng pagmamahal ng Diyos, ang katapatan at ang sigasig sa pagkapari ni Among Edwin. Ayan, maraming salamat po at happy anniversary pong muli, Among Edwin. At para po sa ating short summary, siguro kung may magtatanong sa atin ngayon, define love. Huwag tayong mag-quote sa dictionary o huwag tayong mag-isip ng napakalalim na thoughts tungkol sa love. Instead, think of your encounters with God, with the Holy Trinity. Remember your experiences of grace and look how you've expressed love to others or how they've shown us love, kung papaano tayong minahal. Because while love may be hard to define, love can always be lived. And in living love, we come to know the mystery of the Trinity. God who is Father, Son, and Holy Spirit, the God who is love. Amen. Ayan. At para naman po sa ating assignment ngayong pong linggong ito, siguro po bilang tanda ng self-giving, magandang mag-initiate tayo ng salo-salo. It's either kung kayong maghahanda o kaya mag-invite kayo sa inyong mga families, friends, or yung mga taong matagal na nating hindi nakakausap. At siguro more than the pagkain or venue, hindi kailangan mahal, kahit simple lang. Ang mahalaga, we cherish the shared experiences of God's love sa ating mga kumustahan, sa ating damayan, at sa ating kwentuhan. At para po ating buuin ang ating pagninilay ngayon, pakinggan po natin at ilagay natin ang ating presensya sa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin na pamumunuan po ni Attorney Bong and the final blessing to be given by Among Edwin. I invite all of you to join me in this prayer to the Most Holy Trinity. His love is alive in our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, each time I trace the sign of the cross upon myself, I profess a mystery that my mind can never fully grasp. One God in three divine persons. In faith, I bow before you, you who are without beginning and end, confessing that my finite mind will always be too small to contain your boundless glory. Yet in your mercy, you lean close to me and whisper, I am not a puzzle to be solved, but a love
to be lived, especially in your family. O most Holy Trinity, how gracious and kind you are. You stoop to meet us in the ordinary situations of our home, allowing us to feel your presence in the heartbeats of our family life. When a cloud of misunderstanding hovers over our house, you stir the heart of a family member to be a peacemaker who offers the spirit of reconciliation. Holy Trinity, you breathe peace and forgiveness into our midst. When illness weighs down a loved one and resources run thin, every family member's hand reaches out, offering time, care, and sacrifice. Holy Trinity, you are the healing balm flowing through the love of each and every one of us. When a person's or a parent's memories fade and names slip away, a son or daughter still returns again and again to listen, to love, to be present, even when not remembered. Holy Trinity, you shine in our families through the patient, steadfast care of one another. When the weight of life feels too much to carry, you inspire one among us to find a way to make the impossible possible. Holy Trinity, you are the strength rising in our times of weakness. When a daughter goes through a heartbreak, a mother gathers the shattered pieces of the heart in quiet oneness, carrying her child's ache as if it were her own. Holy Trinity, you are the embrace wrapping us in our pain. Lord, these are the places where you dwell, where we know you, Father, Son, and Spirit. We know you as present, not only when our families are one, but more so when we are broken, and in every moment we choose to give ourselves for one another in love. O Holy Trinity, we now pray, always open our eyes to recognize you in our homes. Open our hearts to mirror your very love. Make us like you, the Father willingly giving his only Son for love of us, the Son who makes his home in our humanity, and the Spirit who knits our hearts together as one. And as you answer our every petition, we thank you and glorify you now as we say, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Lord be with you, And with your spirit. and may the blessings of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon you and remain with you forever. Amen. Amen. Very beautiful prayer. Maraming salamat po, Attorney Bong. Thank you po, Among Edwin. At maraming salamat din po sa inyong lahat na umantabay at nakisalo dito sa ating pagninilay. Kanina po pinag-usapan namin, medyo challenging po ang pagninilay sa Holy Trinity. Pero ngayon I realize, ang challenge ay hindi yung ma-express mo siya through words only, but through love. Amen. Sana po ito pong baunin natin at samahan niyo po muli kami sa mga darating na linggo para po sa mga susunod pa nating episode. Ito po si Among Justin Gatus ng Social Action Center of Pampanga. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Si Father Edwin Bilay po, mula sa Kabanatuan, may dagdag akong assignment, no? Si Tatay lagi ang taya. Sana naman tayaan natin si Tatay ngayon. Siya naman ilibre natin, Father's Day. No? Happy Father's Day po sa lahat. Bong Roque po, be blessed and be a blessing.